A blessed Sunday sa inyong lahat, mga kapatid, sa ating mga followers ng ating social media apostolate na lags. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo. At anuman inyong mga pigdara sa buhay, sana sa tulong ng biyayang Diyos ay malampasan ninyo ang mga ito. So mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 33rd Sunday in ordinary time. Isang linggo na lang ay nasa katapusan na tayo ng kalendaryong pangliturhiya ng ating simbahan sa darating na Nobyembre 24. Ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari, the solemnity of the feast of Christ the King, na siyang hudyat ng pagkatapos ng kalendaryong pangliturhiya, sapagkat sa darating na December 1 ay papasok na tayo sa bagong panahon, ang panahon ng Adbyento. So mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron upang muli nating ipahayag ang Ebanghelyo sa linggong ito mula po sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 13 verses 24 to 32. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magiliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang manghel sa apat na panig ng daigdig at itipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na, tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. So again, a blessed Sunday sa inyong lahat. Siguro kung ating intindihin ang literal ang Ebanghelyo ay sadyang nakakatakot. Sabi rito, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magiliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Nakakatakot po pakinggan. Subalit ang Ebanghelyo ay nagpapalala sa atin ipatungkol sa katapusan. Ang katapusan ay sadyang ang Diyos lamang ang nakakaalam. It is not our business kung kailan ang katapusan ng mundong ito. What is our business? Ang ating business ay gawin natin kung ano ang nararapat na ating gawin bilang mga inaasahang mga nilikha ng Diyos. Tayo ba ay nagusumikap na gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Tayo ba nagsumikap na umunlad ang ating pananampalataya sa Diyos? Kung kailan man ang katapusan ng daigdig na ito o kaya ng ating buhay, tayo ba ay handa na humarap sa Kanya? Yun po ang nararapat na ating bigyan ng pansin. No? Bakit ka ba tayo natakot sa katapusan? Sapagkat ba ang ating puso ay nakatali sa mga bagay na ito? Talagang nanghihinayang ba tayo sa mga bagay sa mundong ito? O lubusan na tayong naangkin ng mundo
unang kamunduhan sa buhay na ito. Kaya sana nawa ay huwag nating isentro ang mga bagay na magtatapos, ang mga bagay na lilipas. Datapwat isentro natin ang ating buhay sa hindi magwawakas. Sabi po nga ng Ebanghelyo, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mawawala ang langit at lupa. Lahat ay mawawala. Tayo lahat ay mawawala. Lahat ng bagay na ating pinalagahan ay mawawala. Ano man ang mahalaga sa buhay natin, pinanghahawakan natin, lahat ay mawawala. Kaya napakahalaga na ating pagsumikapan ang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay buhay at totoo, manatiling totoo. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang pagpapaalala sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. So naway habang wala pa ang katapusan ng mundong ito, maging katapusan ng buhay natin, sana sikapin natin ang pamumuhay na kaaya-aya sa Panginoon. Huwag po tayo magpadaya sa mundong ito, sapagkat ang iba ay hinahayaan nila na maging alipin, no? Ang iba ay nagiging sakim sa kapangyarihan. Lahat ay ginagawa. Sakim sa panahon, no? Sakim sa mga bagay-bagay, no? Talento, lahat. Sapagkat akala nila na sila ay magiging masaya sa mundong ito. O baka inakala nila na parang walang katapusan ang buhay nila. Kaya sinasamantala nila kung anong mga opportunity na dumating sa buhay nila. Kaya sana tayo na nakakarinig pa sa salita ng Diyos, sana ay diringgin natin ang Panginoon. Sana ay bigyan natin pansin ang palaala ng Panginoon. Ulitin ko, sa Ebanghelyo sinasabi, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So again, a blessed Sunday sa inyong lahat. At ingat kayo lagi at makakaasa kayo na ako ay kasama ninyo sa inyong paglalakbay sa buhay sa magitan ng ating pagtulong sa bawat isa sa patuloy paglago ng ating spiritual na buhay. God bless you all at pagpalain kayo ng Diyos kasama ng inyong mga mahal sa buhay.